So ito pong pagbabalik ng NCAP, offhand, ano po ang reaction nyo dito? Kasi ang sabi nga, kasi uumpisa na yung major rehabilitation ng EDSA to instill discipline daw. Well, kasi based on data, mula nung nasuspend daw yung NCAP, ay dumami mga violations. No? Kaya ang argument sa Korte Suprema, yung main thoroughfares muna, nilift yung TRO on NCAP para nga medyo maging maayos kasi tumitindi yung traffic situation. Yan po ang naging argumento bakit nilift yung TRO. Pero sa akin po bilang motorista, bilang siklista at bilang rider, okay po yung NCAP as long as ready tayo. No? Halimbawa, yung mga signages, clear, no? May nakalagay kasi maraming hindi nakikita. Dapat handa rin yung MMDA bago nila ipatupad ito na yung mga ito mga guides, yung mga road signages and others are in place or tapos alam din ng tao, educated kung ano po yung mga rules, no, sa mga lugar, sa mga typical na lugar. So, yun lang, baka mamaya biglang mag-implement gayong hindi pa handa. Ganun din, in the same way, in the same manner na siguro pag-usapan natin yung Motorcycle Crime Prevention Act na I ask LTO na i-implement po yung isang provision na naging very controversial, no, na akala ng maraming riding community kasi Ali Apatpi na inintroduce lang ito dito sa amendment to the Motorcycle Crime Prevention Act, pero yung pong transfer of ownership mula pa noon, no, na 1964 pa na Land Transportation Code, nandun na po yun. Yung Anti-Carnapping Code, nandun na rin po yung 2016. At sa doble plaka, noong 2019, na naging 5 days, ginawa natin 20 working days para mas matagal. Pero kaya ko lang siningit po ito na implement sana ng LTO ito paghanda na. Handa. No? Ba't malinis? That's what I wanted to ask nga kasi I was telling Ali, may napanood nga ako kahapon sa news, may isang motorcycle rider na ito nga, base nga sa ownership, no, yung registration, pangatlo na siyang may-ari. Pero pag nahuli, di ba, yung original owner ang hahabulin, pero itong third owner, kailangan rin niya kunin yung registration mula dun sa original. So, paano ba natin pwedeng ayusin yan na hindi naman... Major, no? Kasi like motorcycle, fast, kumbaga fast-moving commodity eh. Parang baka nakaka-5, 10 bago, di ba? So, kayo na po magkwento ko, paano ba yan ginagamit? Gaya na nabanggit ko kanina, Patpi, Alino, ito ay matagal na sa batas. Hindi po, kasi akala nila, ako na naman ang pulutan ng maraming hindi nakaintindi na inintroduce lang po ito. In fact, we amended the doble plaka as requested. No? Pinakinggan po natin yung riding community. Una-una, wala na yung doble plaka, wala na yung plaka sa harap. Second, yung fines, binaba na natin to a more reasonable level. Dati 50,000 to 100,000, ginawa natin 5,000 na lang. Ayun, no? So, kasi kapresyo na ng motor yung 50 to 100,000. Pero deterrent yun eh, don't you think? Deterrent, but masyadong mataas. Na dahil masyadong taas ng multa. Ako, hindi ako lalabag pero kasi 50,000 yung multa. Kahit pa paano, may sakit pa rin. May masakit pa rin yung 5,000. But I think it's more reasonable. And last but not the least, yung pong kulong. No? Tinanggal na po natin in some provisions, but we retained yung pong isang provision na may penal provision, yung pong tampering of plates, use of stolen plates, and use stealing of plates kasi tiyak na gagamitin sa krimen. So, iniwan po natin yun. So, this is, sa ating mga riding community, this is an much improvement. Itong amendment, doon po sa doble plaka, take into consideration yung kanila pong mga request at yung kanila pong intereso. At siguro, if we can discuss this further, nabanggit mo yung registration. Yung masalimuot na transfer of registration. Kaya naman natin yan sinama, no? As I mentioned, LTO code pa, 1964, anti-carnapping law, 2016, nandun na yan. 61 years old. Kaya lang, kasi gaya na nabanggit mo, original owner, bebenta, open deed of sale. Yun. Second, third. Pag di bali ho kung mahuli lang ng NCAP, di bali kung mahuli lang na traffic violation. Pero kung magamit sa krimen, yung sasakyan, hindi lang yung motor, yung sasakyan o motor, ang unang suspect yung original owner. So this is also a protection of the rider, yung lalong-lalo na po yung mga innocent riders na
masasangkot dahil po sa ganito. So, ang ginawa natin, Pati... So, ang inosenteng masasangkot actually yung original owner. Yes. Oo. Kasi ang ginamit yung Original. motor niya sa krimen is like yung pangatlo, pang-apat na. pang-apat na. No, but, Kaya lang parang nakagawian na kasing ganun. para lang sa Open kaalaman deed ng hindi sale. nakakaintindi, ano yung open Deed sale. deed of sale? Ganun na lamang. Hindi Kung pirmado. ibebenta yung motor, deed of sale na deed of sale na lang. Legal ba yun? Pero Oo. hindi na babago yung Original, data oo. sa LTO. So, ang Hindi nakalagay, requisito yun. yung origin. Isn't that required that Well, you're it should be. supposed to take care of the papers every time there's Tama. a transfer of ownership? Actually, Ali, sa 1964 Land Transportation Code, nakalagay doon, dapat immediate ang iyong pag-register o pag-report ng transfer of ownership. Okay. Oo. Noong 2016 na Anti-Carnapping Act, 20 working days. Dapat i-report mo na sa LTO kung merong sale. Tapos, nung doble plaka, nung 2019, ito po yung kay Senator Gordon na in-sponsor, within 5 days. Working No? days, oo. Kaya lang, hindi lang ito na-implement ng LTO dahil siguro magulo po yung records nila or yung proseso. So, matagal na ito sa batas. Pero ang sa atin po, sabi ko nga si LTO, na ngayon kakapirma lang ng Pangulo no dito sa RA na amending. Kinausap ko ang LTO na ayusin natin records no na siguro nag-propose tayo sana magkaroon ng amnesty para lahat ayusin na from the clean slate pag na-implement po ito. Tsaka they will come up with an online registration para hindi mahirapan yung taga-probinsya, no, yung malalayong lugar. Tapos yung concern ng ibang riders, paano yung mga patay na hindi na mahanap. Correct. Oo. So, Sa mga hanapin. Ang guli nun eh. a mere certification lang na talagang sa iyo ito, tatanggapin na nila. Let's get together. Sunday 25.